Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, pambato natin sa international pageant. Kakabog kaya sila kung sino-sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang pambato tayo ngayon dito sa Bangkok, Thailand. So, ayan nga kung aariwa daw ba ang mga pambato natin sa international pageant na lalahok nga ngayon dito sa competition sa Bangkok, Thailand mismo. So, are you excited guys? Siyempre excited ako dahil meron tayong 4 na kandidata at kandidato. Actually, 5 na magkukumpit dito sa Bangkok, Thailand. So, simulan natin nga dito kay Kenneth Marcelino sa Cosmopolitan. Nakita ko na yung mga candidates. So, depende na lang yan kay Kenneth kung paano niya ipapanalo to. So, nakikita ko naman na kayang-kaya yan ni Kenneth Marcelino. At ang competition ni Kenneth Marcelino ay mag-start na this coming second ng September hanggang sa September 7. So, konting oras lang. Parang 1, 2, 3, 4, 5, 6 days. Oho, Diyos ko, grabe naman yung competition na yan. Nag-competition pa kayo. Ano yung pagdating doon? Sige na, mag-brief na lang kayo. So, ako parang feeling ko, malakas yung chance ni Kenneth Marcelino kasi iba din yung dating ni Kenneth. Kaya lang, ayun nga, kailangan lang maganda ni Kenneth kasi mayroon din siyang makakalaban na malalakas. Hindi ko lang alam kung gaano kagaling si Kenneth pagdating sa com skills kasi baka mamaya meron tong Q&A. So, doon siya maisahan ng ibang kandidato. Pero kung titingnan mo naman ang kagwapuhan naman niya, yung looks niya, ay parang feeling ko, suwak na suwak talaga para sa Mr. Cosmopolitan this year. So, malay natin, masurprise tayo, biglang winner pala siya, diba? So, yun. So, good luck kay Kenneth. At ayan na, malapit na. Pero, syempre, ngayong September, hindi lang si Kenneth ang magkukumpit dito. Dahil kahit ang Mr. International Philippines natin ay ready na rin. Ito nga si Kurt Bondat para sa competition. At ayun na, marami nga nagsasabi na malakas ang laban ni Kenneth. Kasi ngayon pa lang, hindi pa nag-i-start ang competition. Marami na nagsasabi na si Kurt Bondat nga ang mananalo. Oo, yung kumbaga, gayon pa lang sinasabi na nung kadamihan na, ay nako, si Kurt Bondat ang mananalo ngayong Mr. International. Paano naman kasi, sa kagwapuhan naman talaga ni Kurt Bondat, Diyos ko, grabe. Ako ang analysis ko sa kanya, yes, bakit hindi? Kasi popularity talagang kilala siya. At hindi lang yan, talagang yung mukha niya no? Sobrang panalo ang kagwapuhan. Tinitignan ko yung pictures, tinitignan ko yung mga mata, ay talagang candidates talaga to for the next Mr. International. Kasi yung quality at saka yung standard ng Mr. International, talagang kuhang-kuha niya. Saka yung ingay ng pangalan niya. Ngayon pa lang para, oh my gosh, parang feeling ko, ay nako, Kurt, ikaw na yan. Pero syempre, hindi pa rin tayo pwedeng makampante pagdating kay Kurt. Kasi tulad ng sinabi ko, lumaban na yan sa Mr. World. And then sa Mr. World, ang akala din natin siya na ang magta-title doon. Tapos, ayun, ang ending, hindi siya napasama sa top 10 or sa top 5 hanggang top 20 lang. So, medyo nakakalungkot yung part na yon, pero siguro naman may natutunan na siya sa experience niya doon, no? At parang feeling ko mas magiging madali na to kay Kurt. I hope na sana talaga nakita niya kung ano yung mali, ano yung mga dapat niyang gawin kapag nagkukumpit siya sa isang international stage, di ba? Kasi hindi to modeling kumbaga talagang susubukan talaga yung galing niya dito. Pero ang nakikita ko kasi kay Kurt, ang nagiging problema ni Kurt, ando doon sa part na
yung com skills talaga. So, kailangan talaga, ayun talaga yung napagandaan niya. Magaling si Kurt kung pag-uusapan naman natin kung paano to kumuda, pero ando doon sa part na minsan talaga kulang yung lalim niya sa pagsasalita, lalo na sa mga seryosong mga bagay katulad ng dinidiscuss sa Miss World, sa Mr. World, sa mga pageant, yung mga tipong ganon. But looking forward ako na kung ano yung hinanda ni Kurt dito sa competition na to, at parang feeling ko amoy corona talaga sa kanyang mapupunta ang titulong Mr. International ngayong taon na to. Ayun yung guess ko ha, but tingnan na natin pag nagsama-sama sila kasi mukhang madami ding malakas. And then, bukod kay Kurt, syempre, eto na rin September, si Ana Patricia Lorenzo. Yes! Isa din to sa mga inaabangan natin dahil, ayun nga, naging maintriga ang naging laban niya dito sa Miss Queen, di ba? Sa Miss Queen Philippines, Miss International, Miss Queen International or Miss International Queen ba? Oo, sa Philippines. Pero nandoon ako sa part ngayon na parang feeling ko natanggap na ng tao na siya ang magkukumpit at yun nga, inaabangan na rin siya. At ang kanyang competition, alam ko magkakasabay sila ni Kurt dahil si Kurt ay 24, parang siya may start yata ng 20 September. Basta September din siya. So, dito rin sa Bangkok, Thailand. Sa Pattaya naman siya, sa Pattaya. So, syempre, excited tayo for Ana Patricia. Ayun nga, sabi nung iba, nako, malabo manalo yan. Ako naman, ang nakikita ko naman sa kanya, talagang naghahanda siya para, alam mo yun, may uuwi yung ika-4 na corona para sa atin, di ba? Pero nandoon ako sa part na hindi ito magiging madali para kay Patricia kasi nga, una, hindi naman siya katangkadan. Tapos, pangalawa, yung last time na sumali din siya dyan na El Tocuyo. Kasi ito na yung pangalawa niya eh. Dati Miss Singapore siya eh. So ngayon, siguro alam niya na kung ano yung sistema. Ayun naman yung advantage. Pero nakikita ko na mukha namang kakabog. Oo, kaya na ito pumasok sa semifinals hanggang sa siguro top 6 or top 3. So malaman natin sa preparasyon niya talaga. But ngayon pa lang, ayan na nga, puspusan na siya naghahanda. So guys, siguro mas maganda. Alam ko yung iba ayaw sa kanya, pero siguro supportahan na lang natin. At malaman natin kung ano ang magiging eksena niya talaga pagdating sa international pageant. Kasi for now, medyo mahirap to para sa kanya. But naniniwala ako na kaya naman, di ba? So yon, malay natin, title din to. Di ba? So, good luck kung ano ang magiging resulta. But for now, siguro ang tansya ko kay Ana Patricia, siguro kaya niyang mag-top 6. Oo, top 6, top 3. Ayun, ganon. Mahirap kasi. Mahirap makarating sa dulo ng competition kasi depende din sa makakatapat, depende din sa kalaban. Yes, individual, malakas. Pero pag nandoon na sa pageant, parang feeling ko hindi talaga madali. But good luck and looking forward talaga ako sa mga eksena na ipapakita niya. Diba? Ayun. And tignan natin kung ano ang magiging ganap niya. So, ito na nga syempre, bukod doon kay Kenneth, kay Kurt Bondat, at saka kay Ana Patricia na magkukumpit ngayon September, syempre isa pa rin kandidata natin na galing sa Binibining Pilipinas, na dating naging Miss Intercontinental at ngayon, syempre sa kanyang pagbabalik ay she is Miss Grand Philippines, si Emma Tiglao, di ba? Si Emma Tiglao, syempre ayan, excited ang lahat dahil nga ang alam natin ay kaya nga ni Emma Tiglao na iuwi ang back-to-back or ang corona. So, susubukan niya. So, ako para sa akin, syempre nandoon ako sa part na excited talaga ako for her kung ano nga ba ang magiging eksena at ganap niya. Doon sa back-to-back, syempre I wanted. Gusto ko naman. Kaya lang, ayoko siyang isipin pa muna. Kasi nga, gusto ko muna makita yung mga candidates, kung sino nga ba ang mga lalahok sa Miss Grand International. Hindi naman to 10 lang. Kumbaga, hindi naman to 30 lang. So, pagdating sa international, syempre more than 50 sila. So, medyo mahirap kasi
iba't ibang bansa pa, di ba? So, isa lang siyang Philippines. Pero yung kalibre na meron siya, syempre, nandoon tayo na umasa tayo na talagang papalo yan at kakabog. At makikipagsabayan talaga yan. Kasi nakita naman natin yung kalibre niya, di ba? Kung gaano siya kalakas, kung gaano siya pumapalo. Kaya looking forward talaga ako sa ano ba ang magiging eksena ni Emma Tiglao. So, isa tong malaking kandidata na, alam mo yon na parang talagang aabangan mo sa kompetisyon kasi, ayun nga, hinihit nga, back to back. And then, tignan natin, energy, at doon naman ako na talagang full of energy siya. Contesera, so talagang nakikita naman natin Contesera, magaling sa mga pasabog. So, parang feeling ko talagang pasabog yan. Baka feeling ko under, ano pa rin to Rian Fernandez ang magiging designer niya for the gown. And then, looking forward ako sa ano ba ang magiging eksena niya pagdating sa international pageant. And then, malakas ang laban natin. So, ang kanyang pageant na mag-start sa last week ng September. Kaya nga, sabi ko, 4 na sila di ba? So, good luck. And I hope kay Emma Tiglao, kay Ana Patricia, at saka, syempre, dito nga kay Kurt Bondat, at saka kay Kenneth Marcelino na magkukumpit dito sa Bangkok, Thailand. Good luck talaga. I wish all the best para sa kanila. Syempre, pambato natin yan. Kaya, kailangan talaga suportahan natin ng todo-todo at sana tutukan natin sila ng bongga-bongga, di ba? At hindi lang yan, syempre, bukod sa kanila, may isa pang malaking kandidata tayo na talagang susubukan ang challenge niya dito sa Miss Universe. Ito nga ay wala nang iba. Syempre, ang pambato natin na si Maria Atiza Manalo. So, sa kanilang 5, siya yung huling-huling pupunta dito kasi ang competition niya ay this coming November pa. Kumbaga, mauuna talaga sila Kurt, sila Emma Tiglao, kasi sila Emma Tiglao at Kurt sa September na mag-i-start yung pageant nila. And then, ayun. So, syempre, excited tayo for Maria Atiza Manalo, lalo na ngayon, Diyos ko, patindi na ng patindi ang magiging labanan sa Miss Universe at naniniwala naman ako na si Maria Atiza Manalo ay well prepared talaga para sa competition na to. So, naniniwala ako na naghahanda na siya. Ako, para sa akin, kalibreng Atiza Manalo, parang feeling ko malakas din to para sa mag-top 5 sa competition. Hindi ko nakikita na mag-Miss Universe. Siyempre, wala pa tayo doon sa momentong yun. Depende pa yan sa paghahanda ni Maria Atiza Manalo. But I hope na sana talaga kumabog siya ng bonggang-bongga, di ba? So, siyempre, excited tayo kung ano ang daladala niyang dyan, eksena sa Miss Universe. Lalo na makakatapat niya, Diyos ko, si Vina. Ay nako, syempre, looking forward talaga ako sa magiging pasabog niya dito. Sa totoo lang. Malakas naman ang Atiza. Siguro kailangan lang talaga nilang maghandaan ng todo-todo, no? So, yun lang. Talagang paggandaan lang ni Maria Atiza. Yung mga gagamitin niyang damit. Sana araw-araw talaga pasabog, yung eksena, kumakabog. I hope so. Oho, 'di ba? Kasi medyo mahaba-haba din yung pageant nila at sana lahat ng mga gagamitin niyang wardrobe ay kailangan talaga plakado. Sana naman huwag naman siya magsuot ng mga damit na, alam mo yung may mga paribod-ribod na katulad na sinusuot niya sa mga nakikita natin ngayon, 'di ba? I hope na sana pangarap niya to, gusto niya to, sana bonggahan niya din. So, yun lang talaga ang akin. Masaya naman ako for Atiza, pero sana bonggahan niya talaga. Kasi kung hindi, Diyos ko, malulungkot ako. Charot. So, yun. Anyway, good luck kay Atiza. And then, malaman natin. So, yun. So, sila yung mga pambato natin na talagang kailangan mong abangan dahil ang kanilang magiging laban ay mismong dito sa Bangkok, Thailand. Yes! Are you excited? Kasi kung excited ka, lalo naman ako. Sobra-sobra. So, yan.
Hay nako, hindi na ako makahinga. Ngayon pa lang talagang pag naiisip ko na sila, oh my God, sige, laban to. Di ba? Kasi, ayun talaga eh. So, sana masuportahan nyo din sila. So, kayo guys, ano guys ang tingin ninyo? Kay Kenneth, kay Kurt, kay Ana Patricia, kay Emma Tiglao, at kay Maria at Tisa Manalo na magkukumpit dito sa Bangkok, Thailand. So, ayun nga, marami nga doon sasabi na, mama, saan baka mapaglaruan sila? Think positive lang tayo, wag tayong magpadala dyan sa mga nakikita, naiisip natin na hindi maganda, di ba? So, think positive at maging positibo tayo na magiging resulta neto ay pabor sa atin. So, yun lang ang akin. So, kayo ba guys, tingin ninyo may ganong magiging eksena? So, kakabog nga ba ang mga pambato natin? Or, tingin ninyo mawawala sa eksena. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, tingin ninyo sa kanilang 5, sino ang kakabog? So, yan! So, guys, maraming salamat syempre sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. So, mga hindi pa nakaka-subscribe, baka naman pwede maglambing. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa ating mga chika. Sabi ng ganun, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.